Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok na mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, Representative Joel Chua, natatakot na. Nanganganib daw po ang ebidensya at testigo laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit kaya mga kababayan? Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito na po, panoorin na po natin mga kababayan. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto rin po namin din ito masimulan. Nanganganib na daw po yung impeachment ni VP Sara Duterte. O kaya natatakot na ho sila. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Mga kababayan, di ba ho dapat wala ho silang ikabahala na matamper daw po ang ebidensya? Sino ho bang may hawak ng di ba ng kamera, di ba? House of Representative, di ba si Tambaloslos? So paano ho mangyayari 'yun at bakit ho matatakot itong mga testigong to, di ba ho? So baka natatakot lang ho sila dahil ipatawag ho sila ng Supreme Court. 'Yun ang kinakatakot nila, di ba ho? Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbin ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then boboto sila. Okay. Tignan nyo ho yan mga kababayan. Sinabi na ho yan nung IBP, ng mga attorney, president po yan. Wala hong kinalaman ho dito sa delay. Ang kailangan ho dito ay fairness na justice. Yun po mga kababayan. Kasi wala namang benefit dito kung ma-delay yan o hindi. Kasi ang kailangan ho dito yung katotohanan mga kababayan. So ito po yung ito po yung video ni Representative Joel Chua na sinasabi nga niya na pinaliwanag niya bakit natatakot na siya mga kababayan. Dahil nga dito sa laban dito kay VP Sara Duterte. So pakinggan ho natin mga kababayan. Okay, una puntahan po natin itong kalendaryo na inilabas ni Senate President Chis Escudero kung saan ko ito yung masusunod July 30 pa yung simula po ng actual trial. What do you think of this? Well, ulitin ko, with all due respect, siyempre, sa ating Senate President, kasi babalik na naman tayo dun sa letra na nakalagay sa ating saligang batas na sinasabi dito ay forthwith. Ibig sabihin, kailangan agaran na, immediately na. Diba? Kaya siyempre sa atin, kasi alam po ninyo, ang isang dahilan o mga dahilan namin kung bakit gusto namin na agaran na. Kasi habang tumatagal ang impeachment trial, may possibility na matamper yung mga ebidensya.
At saka syempre, yung mga witnesses namin, syempre, hindi mo maaalis na matatakot na. Diba? Mga kababayan, may chance ba daw na matamper tong mga ebidensya? At saka yung mga yung mga testigo, baka matakot na. Ayaw na magsalita. Sino ang parang baligtad ho yata mga kababayan, di ba ho? Dahil sino ba ang natatakot? Sila o si VP Sara Duterte? Di ba ho? Tapos matatamper daw yung ebidensya. Nasa kanila ho yung ebidensya. Bakit sila ho matatakot, di ba ho? Secure nila ho yan. Ang may hawak ko niya si Tambaloslos. Di ba ho? Ano pinagsasabi nito? Kaya nga siyempre gusto namin na habang nandiyan pa, habang mainit pa to, maipresenta na sila. Dahil siyempre maaaring ito'y makaapekto sa course ng trial. Okay, pero in the meantime, dahil ito po yung tentative calendar ng Senado, ano yung mga ginagawa ninyo to make sure na hindi matatamper yung evidence na meron kayo o kukunin pa at yung mga testigo na iaharap ninyo ay hindi siguro makukumbinsing umatras o baka naman matakot? Siyempre, lahat naman ng paghahanda, ginagawa natin, lahat ng pag-iingat. But siyempre, at the end of the day, hindi mo masasabi yan. Siyempre, sa trial talagang ganun Diba? Kaya nga kami sa aming parte, hanggat maaari, gusto namin na sana ito'y masimulan na. Dahil, Christian, ang issue dito, hindi basta-basta. Ang issue dito is accountability. Diba? Na sa tingin ko, dapat ay hindi pinag-aantay ng ating mga mahal na senador. On top of that, mismo ang ating saligang batas ang nag-uutos. Alam po ninyo, ang ating saligang batas ay hindi po ito ordinaryo dahil ang ating saligang batas, ang author niyan ay ang taong bayan, ang Filipino people. Diba? So, mismo ang author daw po niyan yung mga taong bayan. Hindi daw yung mga yung mga tolongges ang mga nag-author niyan. Sila ho gumagawa ng batas, mga kababayan. Paano ang taong bayan? 'Di ba? Binuto sila ng mga taong bayan para gumawa sila ng batas at itama ang batas. Hindi yung mga kalokohan ninyo, 'di ba ho? Ay nako. Filipino people, ang taong bayan mismo ang nagsasabi na dapat agaran. Sino nagsasabi na agaran? Sila lang ho, di ba? Yung mga bumoto. Ang taong bayan, ang tanungin mo. Tignan niyo yung mag-survey kayo kung 47% nga ayaw ma-impeach si VP Sara Duterte ng mga Pilipino. Ano sinasabi niyo yung taong bayan? Di ba ho? Kayo lang ho may gusto niyan. Pero so far, you have witnesses secured and pieces of evidence secured as well. Tama po ba? Tama po kayo. Yun naman pala. Ano kinakatakot mo? Di ba? Ano kinakatakot nyo na matamper yung ebidensya nyo? Di ba? Ebidensya nyo, itago nyo yan. Paano, wala akong yan. Kung nasa inyo, secured naman pala, bakit ka matatakot? Di ba? Okay. As we speak, wala pa namang umatras, wala pang natatamper na ebidensya sa pagkakaalam ninyo? So far, wala pa naman. Siyempre, lahat ng pag-iingat, lahat ng paghahanda, lahat ng pag-secure, lahat yan iginagawa natin. Di ba? Pero siyempre, hanggat tumatakbo ang panahon, hindi mo alam kung ano mga pwedeng posibilidad na mangyari. So, kaya nga kami, as much as possible, gusto namin masimula na to. Oo nga less than 4 months kung susundin yung kalendaryo. Kasi mga kababayan, gawain nila yan. Natatakot. Natatakot sila sa mga ginagawa nila na mali. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Di ba ho? Senate President Jesus Cordero kasi yung resumption ng session sa June 2 pa. Tapos ang plano nila, itatawid ito sa next Congress, yung 20th Congress. In the meantime, meron pong final na petisyon itong si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para ipahinto yung impeachment trial. Ano pong basa nyo rito? Dapat bang makialam o magdesisyon ng Supreme Court dito sa bagay na ito? Well,
Yun nga ang pinagtataka namin dahil nung una yung mga pronouncement niya na sinasabi niya handa siya na harapin na to. Sinasabi pa nga niya dati, ang tagal naman, isampa na ninyo. Tapos ngayon naisampa na, biglang magpapile sa Supreme Court ng petition para ipahinto naman. So, kasi sa akin, Christian, kung wala ka naman talagang tinatago, bakit ka magpa-file ng mga legal maneuverings kagaya na itong petition na to, 'di ba? So sa akin naman kung totoo, kasi ito na yung venue, ito na yung tamang proper venue para ma-ventilate niya yung kanyang depensa at mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan kagaya ng kanyang sinasabi. So bakit pa niya ba't pa sila magfa-file ng mga ganitong klaseng mga legal maneuverings? Alam mo, kasi nga, mali ho yung mga ginawa nyo. Wala sa tamang proseso. Yun lang ho. Kagaya ho nung ginagawa nyo sa Quadcom, di ba? Wala hong tamang proseso yun na pwede nyo i-contempt kung sinong yung mga ayaw sumagot. Mali ho, wala sa proseso no na kayo ang judge na pwede nyo ikulong yung mga tao na hindi lang sumagot sa inyo ng tama o mali. Yun ho. Hindi ho yun, mga kababayan. Kaya etong mga to, wala ho sa tamang proseso. Kaya ginawa ho ni BP Sara yun. Ayan. Ano tingin nyo rin sa mga basehan na binanggit nila? Kasi ang kine-claim nila, di ba meron tayong rule na hindi ka pwede mag-file ng isang more than one impeachment case within the span of 1 year. Sa mga binabanggit niyang grounds, no? Kine-question niya yung proseso dyan sa House of Representatives. Yun. Bilang co-equal body, itong House of Representatives tsaka yung Senado, ng judiciary, pwede ba manghimasok dito sa bagay na ito at i-grant yung hinihiling ng Vice President? Yeah. Well, as a rule, no, this is a political action. Kaya as a rule, hindi dapat makikialam ang ating Supreme Court unless, siyempre, may mga instances na pinapayagan yung judicial review. Ito ay pag mayroong grave abuse of discretion or mayroong mga procedure sa ating saligang batas na hindi nasunod. Ayun! Alam mo naman pala eh. Bakit sasabihin mo na hindi pwede makialam ang Korte Suprema? Di ba? Alam mo naman pala eh. So inaamin mo. Di ba? Alam mo naman pala. Niloloko mo lang yung sarili mo eh. Ano yung mga pinagsasabi mo, di ba? Na hindi pwede makialam ang Korte Suprema. Alam mo naman yung rules kasi nga abuse of di ba? Authority na ginagawa nyo. Yun na yun eh. But alam po ninyo, pinipilit nila na mayroong grave abuse of discretion nga dito. Yeah. Na mayroong nga mga procedure na hindi nasunod. Kaya nga po ng sinasabi po ninyo na yung 1-year bar. No? Alam ninyo, unang-una, maliwanag sa ating saligang batas. Kasi ginamit po dito yung word initiated. Diba? Para pumasok ka sa 1-year bar, kailangan mayroong impeachment complaint na initiate within a period of 1 year at dapat itong period na to isang beses lang sa same government or impeachable officer. Pero doon din sa ating saligang batas, in fact, ito'y pinatibay ng kaso sa Francisco versus House of Representatives, sinasabi, yung word na initiated, dapat, number 1, kaakibat nito yung filing ng impeachment complaint. At number 2, kailangan ito ay na-refer sa proper committee, which is yung Committee on Justice. Which in this case, hindi naman nangyari dahil dun sa unang 3 impeachment complaint, na-file lamang, pero hindi ito na-refer. Kaya, hindi kompleto yung elemento ng initiated na sinasabi po nila. Meron nga di ba? May nauna tsaka pangatlo 3 pa nga yan. Bakit hindi ni-repair agad? Ang question. Ang una tapos magja-jump ka sa pang-4. Di ba? Ang question, bakit hindi ni-repair agad do sa Justice Committee? Yun tinatanong nila. Di ba? Ang unang file. Dapat hindi yung unang file na aanuhin mo, yun ang uunahin mo, hindi magja-jump sa pang-4. Yun.
Ay, nako, parang hindi ka marunong. 1, 2, 3, sino mauna? O, di 1, di ba? Usay. Okay, yung kine-claim nila na yung base sa rules ninyo mismo dyan sa kapulungan, eh hindi nasunod yung number of days within which dapat i-transmit from the first office kung saan i-final yung impeachment complaint doon sa opisina ng House Speaker and so on and so forth. Hindi po totoo yun. Yun ay walang katotohanan. Dahil kung titignan po ninyo, yung aming, kasi ang nakalagay doon sa aming rules, di ba? Ang sinasabi doon, 10 session days. 10 session days. At nung final po nila ito, kung hindi po ako nagkakamali, 27 session day, at nung ito po ay na-transmit, ay nasa 36 session day sa Office of the Speaker. Kaya wala pong katotohanan dahil pasok doon sa 10 session day period na sinasabi. Kaya nga hindi nga po namin malaman kung ano, ito ay maliwanag lamang na talagang dilatory tactics, legal maneuvering, or whatsoever. Ang may question lang ho ako. Kasi yung pang-apat, pumasok ba ho yung 10 session day? Di ba? Yun lang yung question ko Kung sumusunod kayo sa batas sinasabi nyo na final nyo yung apang-apat na impeachment. Sumunod ho ba? Isang araw nga lang ho yata yun Wala pang ilang oras Nagawa nyo na agad Yun lang yung question ko mga kababayan. Kung di ako nagkakamali. Di ba? Di ba? Ano yung sinasabi nila? Di ba? Yun palang mali na ho, di ba? Kayo na ho, bahala mga kababayan. Yun lang yung opinion ko. Pumasok ba yun yung yung 10 days na yun na session day nung yung ginawa nilang fourth impeachment na final nila? Pumasok nga ba? Diba? Oras lang ho yun. Okay, in the meantime, ito si Senate President Jesus Escudero, paulit-ulit niyang binabanggit ito. Ibinabalik yung tanong naman sa inyo, sa mga kongresista. Kasi sagot niya ito doon sa mga sinasabi sa kanya. Sabi ng Constitution, forthwith pero bakit ang tagal-tagal magsimula ng trial dyan sa Senado? Ang kine-claim niya, bakit daw 2 buwan na nandyan sa sa House of Representatives yung mga impeachment complaints, hindi raw kayo kumilos, tapos nung last day, at saka ninyo tinatransmit. Tapos sila raw imamadaliin. Correct! With Trinansmit, di ba? Yun lang yun na araw na yun. Di ba? Trinansmit nila nung araw lang na yun. Nung araw na final nila, oras lang ho pagitan. Yan ho. Yan ang big question, mga kababayan. Di ba? All due respect sa ating Senate President. Alam mo, Christian, magkaiba ang papel ng House sa Senado. Kasi sa House, ang trabaho namin ay mag-establish. Diba? Kumbaga sa korte, nasa piskalya Ang House yan ng parang piskalya. Ang kailangan mo establish ng kaso. Hindi ka naman po pwedeng mag-establish daw ng kaso. Narinig niyo sa bibig niya yan mga kababayan, mag-establish daw po ng kaso. Ibig sabihin, gumagawa talaga sila ng ng kaso para kasuhan ka, mga kababayan. Hindi ho yan ang trabaho nila, mga kababayan. Gumawa ho sila ng batas. Di ba ho? Gumawa sila ng batas, mga kababayan. Hindi gumawa ng kaso. Ano sila, court? Attorney? Di ba? At sila ang judge na sila ang magpataw ng kaso. Wow, ang galing. Galing ho. Gagaling ho nila. Yan ho narinig nyo ho yan magsampa sa korte ng isang kaso na eventually, alam mo, madidismiss din lang. Tama ba? Now, ito kasing unang 3 impeachment complaint na i-final. Unang-una, wala naman po kaming kinalaman dyan. May mga ilang miyembro lamang na nag-file niyan. Yung first impeachment complaint, kung hindi po ako nagkakamali, it contains, I think, 23 articles of impeachment.
23 or 27? Something Parang like that. 27 ang tanda ko eh. Tapos yung pangalawa, isa Parang lang. 27. Okay. Now, nakita namin ito, masyadong matagal, masyadong mahaba. In fact, pag itong isinalang namin sa Committee on Justice, tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin kami tapos na i-hear ito sa Committee on Justice. So pag nangyari yun, dito na papasok yung 1-year ban. Di ba? So Okay. bakit ka naman magfa-file ng isang impeachment complaint na sa tingin mo, papasok dun sa 1-year ban? So yung Okay. pangalawa at yung pangatlo naman, sobrang iksi. Kaya nga ang alinlangan ng mga kongresista na pag ito naman, baka mamaya hindi rin masyadong mag-matter. Kaya alam mo, siyempre kailangan, we have to come up with an impeachment complaint na katanggap-tanggap sa lahat. Hindi lang ito 24 kongresista. Pinag-uusapan natin dito, mahigit 300 na kongresista na dapat magsang-ayon sa lahat. So hindi naman yung ganung kabilis. Kaya nga po, ito nga po, ang napagdesisyonan po namin, ito na po, yung 4th impeachment complaint. At ito, ang laman nito ay 7 lamang. 7 articles na sa tingin namin ay solid at back talaga ng matitibay na ebidensya. So yung matitibay na ebidensya nyo, umano ba doon sa sakop ba yun ng 10 session day na sinasabi mo? O, di ba? Hindi. Oras lang ho yun. Oras ang ginawa nyo. So mali-mali pa rin ho. Mali-mali. Mali-mali yung proseso nila. Mga kababayan, alam nyo na kung bakit nag-file ng ito si BP Sara Duterte na ipawalang bisa nga ito. Dahil yung proseso ho nilang ginawa ay mali. Minandelay ho nila at ang ito, nagpagbotohan kaagad ng ilang oras lang, mga kababayan. So, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like at share at syempre po mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pa pong mga balita. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at mag-ingat po kayong lahat.